na ako sa kotse ko. Nagtaksi naman ang mga parehas ang uuwian para makatipid. Napansin ko si Awi na naglakad lang papuntang highway kaya hinintuan ko siya. Saan ka umuwi? Malapit lang. Saan? Baka madadaanan ko. Sasabay na lang kita. Malapit lang po ako sa mall. Sige, idadaan na kita. Habang nasa biyahe tumawag si Carla. Nasa mall ako ngayon. Ikaw, nasan ka? Pauwi na. Daanan mo ako. Hindi ko dalan sa sasakyan ko. She sound upset. Bakit? Nakakainis. Inindyan ako ng kausap ko. Mukhang LQ sila ng boyfriend niya na hindi ko kilala. Sige, mga 10 minutes nandiyan ako. Matraffic kaya baka abutin pa ng 10 minutes ang 4 minutes drive lang sana. Ba't pala hindi nag-work sa'yo si Carla? Tanong ni Awi. Gusto niya mag-start ng sarili niyang business din. Halos hindi kasi kayo noon maghiwalay na dalawa. Ngumiti ako. Wala naman kasing ibang may gustong makipagkaibigan sa akin noon. Nabubuli ako lagi dahil sa itsura ko. Madami namang may gustong makipagkaibigan noon sa'yo. Sagot niya kaya napasulyap ako sa kanya. Talaga? Tumango siya. Ilang beses ka naming inaya noon tuwing may birthday ang isa sa mga kaibigan ko. Kaso sinasabi ni Carla na hindi ka pwede. Sinasabi yun ni Carla? Alam mo naman si Carla, overprotective sa akin. Sabi ko na lang pero napapaisip ako dahil hindi ko man lang alam iyon. Nag-text ako kay Carla na hintayin na lang niya ako sa may exit ng mall dahil hindi na ako papasok pa. Gusto ko nang umuwi dahil inaantok na ako. Hindi ko pa pinababa si Awi dahil sa may kabila pa ang way niya. Mag-U-turn din naman ako kaya doon ko na lang siya bababa. Nakasamangod si Carla nang makita na may nakasakay sa passenger seat. Si Awi? Sabi ko kay Carla. Doon pa lang siya ngumiti. Nang makababa si Awi, nagsimula nang mag-rant si Carla. Ba't mo sinasabay yun? Don't tell me ipinagpalit mo na ako sa kanya porkat busy ako. Grabe naman sa ipinagpalit. Hindi ba pwedeng sinabay ko lang? Ba't mo sinabay? Ikaw talaga? Be nice, okay? Hindi pa ako kumakain. Yamot niyang sabi. Kumain na kami. Sino kasama mo? Yung Awi na iyon? Mga empleyado ko. Baka mamaya sinasamantala ka na pala nila ha? Sobrang bait mo pa man din. Kayang-kaya ka nilang utuin. Natahimik na lang ako. Hindi naman nila ako inuuto. Hardworking at mababait ang mga empleyado ko kaya I don't think na may ganoon silang plano sa akin. Doon na lang ako uuwi sa bahay niyo. Sige. Pagdating namin sa bahay ay wala pa si Jason. Nagluto naman si Manang kaya yun na lang ang kinain ni Carla. Doon ka na lang sa room ko matulog. Sabi ko kay Carla. Hindi na din siya nagtaka na doon ko siya patutulugin dahil alam naman niyang estado namin ni Jason. Matapos maligo, nakatulog ako agad. 4:00 na nang magising ako dahil sa aking alarm. Kailangan ko mag-jogging bago ako balis ng trabaho. Nagtataka ako nang mapansin na wala si Carla sa kama. Malinis din ang aking tabi. Ang bedsheet at unan ay hindi man lang nalukot. Nasaan kaya siya? Nagbihis ako ng aking pag-jogging at bumaba na. Napansin ko na bukas ang ilaw sa kusina kaya nagpunta ako doon sa pag-aakalang si Carla iyong naririnig ko. Kaso sa Jason pala, nakatalikod siya at umiinom ng tubig. Hubad ang kanyang baro at napansin ko na meron siya mga pulang pantal doon. Ang iba ay pahaba na para bang kinalmot siya. Baka nakatihan kaya kinamot niya ang kanyang likod. Hindi naman niya magugusto ang makita ko kaya lumabas na lang ako ng walang imik. Kailangan kong magpapayat para sa sunod, kaya na akong tingnan ng matagal ng aking asawa. Pagbalik ko ng bahay, nadatnan ko si Carla sa aking kwarto. Nakahiga ito sa kama pero basa ang buhok. Naligo na siya. It's still 5 in the morning. Suot niya ang aking t-shirt. Malaki ito sa kanya kaya nagmukhang bestida. May baon siyang extra panties sa kanyang bag. Lagi. Yun ang gamit niya. Saan ka galing? At ang aga mo yatang naligo. Hinanap kita kanina. Ikaw, saan ka galing? Ba't ang aga mo atang umalis? Nag-jogging ako. Talaga? Kailan ka pa nagsimulang mag-jogging? Kailan lang? I want to lose weight. Para naman gumanda ako kahit konti. Iniikot niya ang kanyang mata. Is this for your husband? Ngumiti ako. Yeah? Para na din makabuo kami agad. I'm an only child kaya gusto ko na ng anak. Napangiwi siya. She sighed and shook her head. Gusto ba ng asawa mo magkaanak?
And paano mangyayari iyon kung hindi kayo tabing matulog? Natahimik ako. Kaya nga, I'm working on my weight and my skin. Maliligo na muna ako and then matutulog ulit ako. Okay? By the way, saan ka galing? Nag-swimming lang. Nainitan ako kaya nag-swimming ako. Sana ginising mo ako para nasamahan kita. Mukhang pagod na pagod ka eh. Humihili ka nga eh. Kaya nahirapan din ako matulog. Ang lakas. Pumasok na ako ng banyo upang maligo. Nagsuot ulit ako ng pajama bago ako nahiga sa kama. Tulog na din si Carla. Humihilik din naman siya. Mukhang pagod na pagod dahil nakanganga pa siya. Nagising ako bandang 8:00 na ng umaga. Na-late na ako ng gising pero ayos lang naman dahil ako ang boss at wala ding appointment o kaya ay meetings for today. Wala na sa kama si Carla. Nadatnan ko siya sa kusina. Umiinom ng kape, mag-isa. Mukhang wala sa mood. Good morning, Manang. Umalis na po bang asawa ko? Nilingon ako ni Carla. Nakataas ang kanyang kilay pero hindi ko nalang binigyang pansin. Dahil ganito na talaga siya lalo kapag alam niyang may nambubuli o nang aapis sa akin. Sanay na ako sa kanya. Opo, ma'am. Mga 10 minuto na din po mula nang umalis siya. Sige po, Manang. Papasok na din po ako ng trabaho. Hindi ka kakain? Sabay na tanong ni Manang at Carla. Magsasalad lang ako mamayang lunch. Umismid si Carla, samantalang umiti naman si Manang at tumango bilang suporta. Aalis na ako. Wala kang pasok, Carla? Uubusin ko lang to. Sasabay na ako sa'yo, wait lang. Kumagat siya sa sandwich, saka humigop ng kape. Nag-text na din muna ako kay Awi para sabihin na baka 9 na ako makakarating. Baka kasi abutan na ako ng traffic sa daan. Ang bagal pa man din kumain ni Carla. Bihira na kami magkasama kaya hinintay ko na lang siya para maisabay. Baka mamaya isipin pa niya na I'm not treating her well. Bisita pa man din siya dito sa bahay namin mag-asawa. Speaking of asawa, napabuntong hininga na lang talaga ako. Hopefully someday, Jason will finally treat me as his wife. At ang someday na iyon ay mangyayari kapag naging sexy na ako. Take care. Bilin ko kay Carla bago ko siya ibaba. Ikaw mag-iingat, lalo doon sa mga empleyado mo. Ikaw talaga? Siya, baka bibisita ako sa weekend kay Daddy. See you. Okay. Pumasok siya sa akin at naglakad na papunta sa pila ng taxi. Magta-taxi na lang daw siya pauwi. Magpapalit lang siya ng dami tapos papasok na din siya sa trabaho. Hindi kami busy ngayon kaya mostly nang maghapon namin ay naubos sa kwentuhan at brainstorming. And I've never had this kind of day at work before. Sinabay ko ulit si Awi dahil sa lang din ang lakad ko ngayon. May appointment ako sa aking dermatologist. She gave me some meds to take and she also recommended me to her esthetician friend para sa facial or any treatment that will make my skin better. Bumili lang ako ng foods sa supermarket. Pagkatapos ay dumiretso na ako sa gym. Maaga pa naman para umuwi. At kahit may asawa ko, wala naman siyang pakaalam sa akin. Awi? Nandito din siya. Oh, hindi mo sinabi na dito ka pala nag-enroll? Akala ko doon ka mag-gym sa bahay niyo. Di ba may gym ang mga bahay ng mayayaman? Tinawanan ko lang siya. Feeling ko tatama rin lang ako lalo kapag sa bahay lang. Baka mahihiga lang ako at matutulog imbes na mag-gym. Sabagay. Kulang 1 hour lang ang stay ko sa gym. Sinabayan ko ng pag-out si Awi. Nalaman ko na 3 to 4 times a week siya kung mag-gym kaya napagkasunduan namin na sabay nang magpunta dito after work. Sisipagan na akong mag-gym. Masaya akong umuwi ng bahay. Nadatnan ko pa nga si Jason sa sala. Nakaupo ito habang umiinom. Ang kanyang laptop ay nakalapag sa kanyang tabi. Good evening. I greeted him. He just glanced at me. Napansin siguro na hindi office attire ang suot ko kaya napatitig siya sa akin ng ilang segundo. He didn't greet me back, pero kahit na ganoon, tinanong ko pa din siya ng dapat na itinatanong ng isang asawa. Kumain ka na ba? He didn't even glance at me. I sigh. Masasaktan ako sa trato niya sa akin pero masasanay din ako. Kung hindi man ako masanay, dapat magbago ang pakikitungo niya sa akin. Tinignan ko ang aking sarili sa salamin. Kailan kaya ako mababawasan ng timbang? Paano kung magpalayo na lang kaya ako? Kaso natatakot ako dahil baka mamatay akong bigla. Kahit na wala akong mga kaibigan at hindi ganoon kasaya ang buhay ko, gusto ko pang mabuhay. Paano na lang si Daddy kapag nawala ako? And he also wanted to experience how to be loved. Nagbasa muna ako ng book bago ako natulog. Sa sobrang pagod, nakalimutan ko ng kainin yung fruits na binili ko kanina.
Masakit ang katawan ko, kinaumagahan kaya late na naman akong pumasok. Ayos ka lang ba, Iha? Tanong ni Manang. Kung wala si Manang sa bahay na ito, baka tuluyan na akong mababaliw. Nag-aalmusal si Jason. Nandito pa din siya? Sinulipan niya ang bitbit kong duffel bag pero wala siyang sinabi. Ayos lang po. Ngumiti ako. Papasok na po ako, Manang. Jason? Suddenly, I got too emotional. Naalala ko yung ilang dates namin before our wedding, pati na din yung iilang palitan namin ng text messages. Umiiyak ako habang nagdadrive ako. Inihinto ko na lang muna saglit sa gilid dahil nalalabo ng aking paningin. What happened? Bakit malamig pa siya sa malamig sa akin? Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Awi sa akin. Dinala niya ako ng kape. Nakatulala ako pero hindi na umiiyak. Ngumiti ako sa babae. If you want to talk about it, I'm here. Lumabas din siya agad. May mga kailangan tapusin na report ngayon kaya medyo busy sila. Sinubukan kong i-text si Jason pero sa huli, binura ko na lang din. Nag-gym ulit ako after work. Pupunta sana ako sa aesthetic clinic kaso fully booked daw sila ngayon, sabi sa text ng kanilang receptionist. Nagpa-schedule na lang ako sa Sabado para mapagawa ko ang mga iba pang pwede kong ipagawa na treatment sa kanila. Pagka-uwi ko, nadatnan ko ulit si Jason. He's drinking again. Sinulyapan niya ako ngunit walang sinabi. Good evening. Kumain ka na ba? Hindi man lang talaga siya sumagot. Iniwan ko na lang siya. Hating gabi nang maalimpungatan ako. Nakabukas ang aking bintana kaya narinig ko ang pagdating ng sasakyan. Umalis ba si Jason kanina? Gustuin ko mong bumangon kaso antok na antok talaga ako. Napagod ako sa gym kaya hinihila ko ng antok. Paggising ko, nagulat ako nang makita ko si Carla sa aking kwarto. Nagkakape ito at mukhang bagong gising lang. Good morning! Parang ang ganda ng mood niya dahil ang laki ng ngiti niya sa labi. Dito ka natulog? Oo, tulog na tulog ka at hindi mo man lang ako namalayan na dumating. Galit si nanay sa akin kaya dito na lang muna ako nakitulog. Pasensya ka na ha. Ayos lang. Ang sakit ng katawan ko kaso kailangan magtrabaho. Nga pala, Fred. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Ano yun? Baka gusto mo mag-invest sa company ko? Ngumuso siya. Sa daddy mo sana, kaso nahihiya ako. Baka sulsulan din siya ng nanay na huwag mag-invest. Sure, yun lang pala eh. I'll write you a check. Is 2 million enough? Nagsisimula pa lang naman siya so I was thinking na mag-start siya into small capital. Sabi nga, invest what you can afford to lose. Baka pwedeng gawin mo ng 10 million? 10 million? Anong business ba iyon? By the way, hindi pa natin iyan napag-usapan. Apartment. May bibilin akong property tapos ipaparenovate ko para gumanda. Bale, magiging 30 units siya. Well, mukhang maganda naman. Okay, I'll write you a check. Kaso wala pala akong checkbook dito, nasa opisina ko. Sige, pupunta na lang ako sa opisina mo mamayang tanghali. Thank you. The best ka talaga. Ikaw talaga? Binola mo pa ako. Basta ikaw, I'm always here for you. I love you, friend. Basta kailangan mo ako, I'm always one call away. O siya, maligo na ako at late na naman ako. Biyernes pa man din ngayon. Lumabas si Awi sa aking opisina nang dumating si Carla. Nakasimangot ang aking kaibigan. Hindi ko alam pero tingin ko ay nagsiselos ito dahil nadatnan niya kami ni Awi na kumakain habang nagtatawanan. Ba't ka nakabusangot? Nakangiti kong tanong. Ubos na ang pagkain ko kaya iniligpit ko na muna. Naupo si Carla sa chair na nasa akin tapat. Mula sa busangot na mukha ay naging maaliwalas ito. Ngumiti siya. Nagpahidin muna ako ng alcohol sa kamay bago ko inilabas mula sa drawer ang aking checkbook. Pag-aralan mo na maigi mga business na papasukin mo. Pangaral ko sa kanya in a very nice way para hindi siya ma-offend. Oo, napag-aralan ko na iyon. Ilang buwan ko na din binabalik-balikan ang property na iyon. Okay, nagsulat na ako. 10 million pesos. Good luck. Salamat, friend. Tinanggap niya ang tseke. Tumayo siya at yumakap muna sa akin bago siya magpaalam na aalis na. Agad naman pumasok si Awi nang makaalis si Carla. May dala siyang pakwan. May dumaan na magpuprotes. Hati na lang daw kami dahil malaki naman ang nabili niya. Ba't umalis agad si Carla? May kinuha lang. Ayoko namang sabihin sa kanya tungkol sa ipinunta ni Carla dito.
I don't think that I should disclose it to her. After work, nag-gym kami ni Awi. Kaya pala sobrang sakit na ng katawan ko dahil lagpas 1 oras kaming nag-gym. Pawis na pawis ako at halos hindi na makalakad pero I feel good. Wala pa din si Jason pag uwi ko. Siguro kasama niya ang kanyang mga kaibigan. Ayokong dibdibin ang mga nangyayari sa buhay ko kaya itinulog ko na lang. Kinaumagahan, nagpunta ako sa Aesthetic Center. Madami akong ipinagawa kaya inabot nga ako ng hapon. Sa bahay ni Daddy ako dumiretso. Nag-text ako kay Jason para alam niya na nandito ako. Himala na nag-reply siya ng okay at regards na lang daw kay Daddy. Daddy! What happened to your face? Ito ang tanong ni Daddy nang makita ako. Tumawa ako at nagtanggal ng aking face mask. Pulang-pulang aking mukha dahil sa treatment. Nagpa-facial ako, Dad. Dad smiled and caressed my hair. You look beautiful. Naku, Dad. You're always saying that kahit hindi naman totoo. It's true. You're beautiful, anak. You're beautiful inside and out. Siyempre, tatay ko siya. Of all people, siya lang ang nagagandahan sa akin. Kung wala lang akong pagkakahawig sa kanila ni Mommy nung baby pa ako, iisipin ko talaga na ampon lang ako. Kumain ka na ba? Tara, samahan mo ako mag-snacks. Salad o fruits na lang sa akin, Dad. Nagtataka nang tumingin si Dad sa akin. I'm happy for you. Dati kasi alam niya kung gaano ako nahihirapang mag-diet at mag-workout. Ayaw na ayaw ko din ng skincare. Thanks, Dad. Habang nagmamerienda, napag-usapan namin si Carla. Hindi daw ito umuwi kagabi pa. Saan naman kaya napunta iyon? Napa-encash na kaya niya ang cheque? Nga pala, Dad. Nasabi ba sa'yo ni Carla ang business na plano niyang i-open? Hindi na siya iba kay Daddy at parang ama na din ang turing niya rito. She'd ask anything she want. Bags, clothes, shoes, jewelries, travels, anything. Yung restaurant? Yeah. What? Hindi pa niya kaya hindi ako nag-invest. Sabi ko, aralin niya muna ang lahat o kaya magsimula siya sa maliit. Wrong business at a wrong location. Restaurant? Yes. She didn't told you? Baka hindi ko lang matandaan. Ang dami niya kasing gustong business. Tumawa si Dad. Yun nga sinabi ko sa kanya. Huwag siyang magmadali. Hindi yan nadadaan sa pagmamadali dahil ang business ay dapat pinagpaplanuhan muna ng mabuti. Kaya nga, Dad. Kakausapin ko nga siya. Hindi na kami nakapag-usap ng maayos patungkol doon eh. I wanted to help her. Bukod sa sayang ang pera kapag pumalpak siya, tsak na madedepress siya. By the way, anak, kumusta naman kayo ni Jason? Maayos naman po kami, Daddy. Parehas busy sa work. Napangiwi ako. I shouldn't told him that. Baka kung ano pang isipin niya. Paano kayo magkakaanak niyon kung parehas kayong busy? Dapat nga mag-travel kayo. Kailan niyo planong mag-ibang bansa? Wala pa po kami na pag-uusapan, Dad. Saka, Dad, gusto ko po munang maging fit bago ako magbuntis. With my weight, tsak na mahihirapan din ako mag-conceive. At kung makabuo man kami, baka mahirapan ako at magiging baby ko. Overweight pa man din ako. Baka mamaya magkaroon ako ng komplikasyon gaya ng high blood, sakit sa puso, diabetes. Okay. Putol sa akin ni Daddy. I'm glad that you're taking good care of yourself. Masaya ako, anak. Ang drama mo talaga, Daddy. Sure ka na wala kang sakit, ha? Nakausap ko ng doktor mo. Sabi niya wala. Naniwala naman ako pero kapag ganyan ang sinasabi mo, nagdududa talaga ako. Wala nga, anak. Next week, general check-up ko. You can join me if you want. Buti at nabanggit mo yan, Dad. Sige, sasamahan kita para na rin makampante ako. He laughed heartily. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Hindi pa kita natatrain sa pagmamanage ng mga business natin. And are you even familiar about our properties? Kaya ayokong pag-aralan kasi matagal mo pang i-manage yung mga business natin, Daddy. Pagtulungan niyo ni Jason. May potential ka sa business at magaling din siya. You're a good team. Good team. Sana, good couple din. Hindi na ako umuwi sa bahay ni Jason. Nag-text ako sa kanya na dito ako matutulog. Sinabi ko na hinahanap siya ni Daddy. Wala siyang reply kaya naman nang bigla siyang dumating bandang 9:00 ay nagulat ako. Nginitian niya ako dahil kasama namin si Daddy. Inakbayan pa niya ako. Dad smiled. Kumain ka na ba? Tanong ni Daddy dito. Opo, galing po ako sa dinner meeting.
Inaya siya ni Daddy na uminom muna ng konti. Hindi ko na sila masamahan dahil inaantok na din talaga ako. Bahala na siya kung saang silid ang gusto niyang tulugan. Mahimbing na ang tulog ko nang makatanggap ako ng tawag mula sa isang unknown number. Hello? Si Miss Myrtle Rivera po ba ito? Opo. Sino po sila? Ma'am, sa St. Benedict's Hospital po ito. Gusto ko lang pong sabihin na si Miss Carla Dorcas ay nakakonfine po dito. Sinalakay ako ng matinding kaba. Nanginig bigla ang katawan ko. Bakit? Ano nangyari? Ano nangyari sa kaibigan ko? Nasaksak po, ma'am. Ayon po sa mga pulis, na-hold up po siya. Yung 10 million. Oh my God. Sige po, pupunta na po ako dyan. Napatunga nga pa ako ng ilang sandali dahil nagulat talaga ako sa nangyari. Oh my God, saan ba siya nagpunta at dala-dala pa niya talaga ang malaking halagang pera na iyon? Nakuha kaya ng mga holdupper? Kinuha ko ang aking bag at nagmamadali ng bumaba. Hindi na ako nagpalit pa ng damit. Nadatnan ko sina Daddy at Jason sa living room. Hindi na sila umiinom. Nagkukwentuhan na lang sila. Oh, Iya, saan ka pupunta? Dad, si Carla po nasa ospital siya. What? Bakit daw? Kita ang pag-aalala sa mukha ng aking ama. Na-hold up daw siya. Sinaktan ba siya? Nabaril ba siya? Nasaksak? Kamusta ang lagay niya? Hindi ko masagot ang mga tanong ni Daddy. Tahimik akong nagdadasal na sana'y ayos lang ang aking kaibigan. Nagpahatid kami sa driver ni Daddy. Sumama na din si Jason sa amin. Hindi na namin ginising pa ang nanay ni Carla dahil masama daw ang pakiramdam nito. Bukas na namin sasabihin, ipapahatid na lang namin sa isang driver. Nasa private room na si Carla pagdating namin. May mga malalaking pasa sa kanyang muka at sa kanyang braso. May saksak din ng kutsilyo sa kanyang tiyan. Awang-awa ako sa kanyang sinapit. Katatapos lang ng kanyang operasyon kaya tulog na tulog pa siya. Baka bukas na daw ito magising. Pinauwi ko na muna sina Daddy at Jason. Kaya ko na dito. Are you sure? Tanong ng aking asawa. Oo, magpahinga na kayo ni Dad. Nakainom pa man din kayo. Tipid akong ngumiti. Bago siya umalis ay hinalikan pa niya ako sa akin tuktok na labis na ikinasiya ko. 4:00 ng madaling araw nang magkamalay si Carla. Nang makita niya ako ay napaiyak siya at nagsimula siyang magkwento sa nangyari. Para bang alam nila na may dala akong malaking halaga. She was sobbing. She looked so terrified, that's why I tried to calm her down. Paano na ang business na plano kong buksan? Huwag mo na munang isipin iyan. Ang mahalaga ay buhay ka. You should be grateful for your second life. Pera lang iyon, maaari mo pang kitain ulit. That's 10 million! Yeah, at hindi mo iyon kikitain kapag nawala ka na. Magpahinga ka na. Tulog ka ulit. Magang nagpunta ang nanay ni Carla dito sa ospital. The old woman was crying, but when she found out about the money, she began scolding her. Bakit kami ganoong kalaking pera? Nakayuko lang si Carla. Maging siya ay nanghihinayang din sa pera. Yun pa ang mas iniiyakan niya. Humiram ka kay Myrtle? Ang lakas naman ng loob mo na humiram ng ganoong kalaking halaga. Nay, huwag ka na magalit. Stress na nga ako eh. Gusto ko lang namang mag-business, Nay. Sabi ko sa'yo, simulan mo sa maliit. Yung kaya mo lang ipuhunan. Nay, kalma po muna kayo. Awat ko sa matanda. Namumula na ito at hinihingal na sa labis na galit. Sinapo niya ang kanyang dibdib. Papatayin mo kung bata ka. When she calmed down, nagpaalam na din ako na uuwi na muna para makapagpahinga. Maaga akong umuwi para na rin maipagluto ko ng agahan si Jason. I was hoping na maayos na kami ngayon. Matapos kong magluto, umakyat na muna ako sa aking kwarto upang maligo para naman mabango ako at fresh habang pinaghahain si Jason. Kaso pagbaba ko, nadatnan ko siya na mayroong bisita. Kilala ko ang babae. Isa ito sa mga naging ex niya. Napakaganda pa din niya hanggang ngayon. Bigla tuloy ako nakaramdam ng panliliit. Bumaba pa din ako. Sinulipan lang ako saglit ng babae pero hindi man lang niya ako pinansin. Ganoon din ni Jason. Dumaan ako pero hindi man lang talaga ako ipinakilala sa kanyang kasama. And what was that woman doing here?
Nag-prepare ako ng salad para sa aking breakfast. Inabot din siguro ako ng kulang 1 oras sa kitchen. At nang matapos ako ay sinilip ko sina Jason at ang kasama niya, pero sabi ni Manang ay umalis daw ang mga ito. Sunday ngayon, saan sila nagpunta? Nagkabalikan ba sila? May relasyon pa ba sila? I was shaking. Hindi ko din maintindihan ang aking sarili. Napaiyak na lang ako sa selos at inis. I tried calling Jason's number but he didn't even answer my call. Saan ba sila nagpunta? Naghintay ako ng ilang oras pero hindi pa din siya umuwi. Ilang beses ko siyang tinawagan. Nag-text din ako. Tinatanong ko kung nasaan siya at bakit niya kasama ang babae. Para akong mababaliw. Mabuti na lang at nag-text si Awi sa akin. Mag-gym daw kaming dalawa. Kaya sa mabaliw ako sa paghihintay ay nagpa siya akong sumunod kay Awi. Ayos ka lang? Mugto pa din ang aking mga mata at nagpunta ako dito na umiiyak. Tumango lang ako at hindi makatingin ng diretso kay Awi. We started with a treadmill. Nagsuot ako ng earbuds para makinig sa masayang music kaso naiiyak talaga ako. Tumabi sa akin si Awi habang nagpa-plank ako. Ayos ka lang? May problema ka ba? Ayokong magsabi sa kanya dahil ayokong madaming nakakaalam sa sitwasyon ko, lalo na sa status ng aking buhay may asawa. Oo. Emosyonal lang ako ngayong araw. Kay Carla lang ako dapat na magsabi dahil siya ang nakakaintindi sa akin. After almost 2 hours at the gym, naghiwalay na kami ni Awi. Inaaya niya akong maglibot muna sa mall kaso kailangan ko nang umuwi dahil baka nasa bahay na si Jason pero sabi ni Manang hindi pa din daw siya umuwi. Gusto ko siyang hintayin pero baka mag-away lang kami kapag ginawa ko iyon. I might say something that will make him mad and he might do or say something that will hurt me. May mga text na suggest si Carla sa akin. She's asking me if I'd go back to the hospital. Nagpalit lang ako ng damit. Nag-take out ako ng request niyang pagkain. Pagpasok ko sa kanyang room, kapansin-pansin ang kawalan niya sa mood. Pabagsak niya ibinaba ang kanyang phone na para bang kaaway niya ito. Bakit? Tanong ko sa kanya. Hindi man lang ako dinalaw nung... Bumuntong hininga siya at inis na umiling. Buti nakabalik ka. Akala ko hindi ka pinayagan ng asawa mo na umalis na sa inyo eh. How I wish may pakialam sa akin ng asawa ko. Hindi ko na naman mapigilang sabihin. Why? She looks so curious. Umalis kanina umaga at hanggang ngayon hindi pa umuwi. Hanay Sunday? Yeah. At hindi lang iyon. Pinuntahan siya ng kanyang ex sa bahay tapos bigla silang nawala na dalawa. What? Where did they go? Kita ko din ang galit sa mukha ni Carla. Kung wala lang siguro siya dito sa ospital, baka aayain niya kung huntingin namin si Jason kasama ang babae na kasama niya. I don't know. He's not answering his phone. Teka, ako tatawag sa kanya. Yari talaga sa akin yung asawa mo at ang kabit niya. No, hayaan mo na. Awat ko sa kanya dahil ayokong malaman ni Jason na ipinagsabi ko anong nangyari yan. Gabi na pero nandito pa din ako dito sa ospital. Ayaw akong pauwiin ni Carla kahit nandito na ang nanay niya. Umalis ang matanda kanina na magsabi ako na pupunta na ako ng ospital. Katext ko din si Manang. Sabi niya ay wala pa din si Jason sa bahay. Nang makatulog si Carla bandang 11:00 ng gabi ay nagpaalam na ako sa nanay niya na uuwi na ako. Nagkasabay pa kami ng dating ni Jason. He's drunk. Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang? Bakit kasama mo ang babaeng iyon? Pumalatak siya at hindi niya ako pinansin. Jason! Tinabig lang niya ako at tiningnan niya ako ng panguyaw mula ulo hanggang paa. Naumid ang aking dila sa kanyang ginawa. Wala ko nagawa kung hindi ang umiyak na lang. Bakit baka saan taba-taba at ang pangit-pangit ko? Hindi ako makatulog kaya nagpasya ako na mag-jogging at nang pagbalik ko ng bahay, sakto namang nakita ko si Jason na may hila-hilang maleta. Where are you going? May business meeting ako. Kahit i-check mo pa kung totoo. Stop being so paranoid. You're annoying me. Sino kasama mo? Kasama mo ba yung ex mo? Hinilot niya ang kanyang nose bridge. I'm with my assistant. And it's a boy. Ang daddy mo nagbigay noon sa akin. Happy now? Stop controlling my dumb life. Teka, what? Bakit mo ako pinakasalan? Kung kahit pakitunguhan man lang ako na maayos sa hindi mo man lang magawa. Natahimik siya. Ilang minuto niya akong tinitigan. Umiling siya at pumasok na sa loob ng kanyang sasakyan nang hindi man lang sinasagot ang tanong ko.
2 days na ang lumipas mula nang umalis si Jason, hindi pa din ako bumabalik sa trabaho. Wala akong gana sa lahat. Napapraning ako at hindi maubos-ubos ang aking mga luha. Kaya naman namumugto ang aking mga mata at halos hindi ko na nga may dilat. Ano kayang ginagawa niya? Kasama kaya niya ang kanyang ex? Carla was texting me from time to time, but I didn't reply. Ayoko nang kausap. Ayokong kaawaan lang niya ako. Iha, may bisita ka. Sino daw po, Manang? Hapon na. Ilang minuto na lang ay gabi na ulit. Hanggang kailan akong ganito? Bakit pakiramdam ko walang patutunguhan itong buhay ko? Awi daw po. Bakit nagpunta si Awi dito? At paano niyang nalaman ang address ko dito? Saglit lang po. Ayoko naman siyang pauwiin na lang. Nag-effort yung tao para puntahan ako. May dalang mga prutas si Awi. Akala ata niya ay may sakit ako kaya hindi ako nakakapasok. Hi. Nag-ambagan kami para rito. Itinuro niya ang malaking fruit basket. Thank you. Hindi na sana kayo nag-abala pa. Nag-aalala kami sa'yo. Magaling ka na ba? Wala naman akong sakit pero salamat sa pag-aalala niyo. May problema ba? May maitutulong ba ako sa'yo? Pinilit kong ngumiti at umiling. I'll be fine. Don't worry. Susubukan kong pumasok bukas. Gusto mo bang kumain? Samahan mo akong kumain? Sure. Hindi ka ba nagkakakain? Nanginginig kasi ang katawan ko. Nangihina ako. Wala kasi akong gana. Sige, sasamahan kita. Sa garden kami kumain. Madaming hinanda si Manang na mga ulam pero dahil diet kami, hindi kami nag-rice. Puro ulam lang. Nakakatuwa dahil parang nagkakasundo kami ni Awi.